So, kumusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong bagong lumalabas na pangalan na nabigyan ng confidential fund ni Sara Duterte. So, bukod nga po kay Mary Grace Piatos, bukod nga po kay Kokoy Bilamin, at saka kay Milky Sikuya. So, ngayon, meron pong isang katangahan ang ginawa ni Sara Duterte dito. Na ang pinangalan niya po, dun po sa binigyan niya ng confidential fund, alam niyo pangalan? Xiaomi 8. Xiaomi, yung pangalan po ng cellphone. 8 yung brand number. Oh, Xiaomi 8. So ang point dito mga kababayan, ako sigurado po ako na kahit ito po ay hanapin sa PSA, wala po tayong makikitang Xiaomi 8. So ano ba ibig kong sabihin dito? So isa po ito sa mga ipagtatanggol ni Sara Duterte kapag natuloy po yung impeachment o pag nagsimula na po. Kapag nagsimula na po ang impeachment trial sa Senado. So sino nga ba ang nakahuli nito? So ito nga po si Congressman Paulo Ortega. Ay na Xiaomi 8. Takalan, hindi man lang nag-isip ng ibang pangalan, 'di ba? Pwede namang Salome 8, puta na ako, 'di ba? O kaya Salome 7, 'di ba? Xiaomi 8 talaga. Kakaya to Sara, tanga-tanga mo talaga. Oh, Xiaomi 8, lawmaker says complaint versus Sara Duterte shows more odd beneficiaries. O, di ba? So yung mukha ni Sara dito, hirap na sagutin. Kaya nga hindi niya masagot to kasi marami pa itong maungkat eh. Oh. 3 other alleged recipients of Vice President Sara Duterte's confidential funds were named Thursday and are seemingly linked to controversial Mary Grace Piatos, said House Deputy Majority Leader and Young Guns Representative Paulo Ortega of La Union. Okay? So si Paulo Ortega, so from the annexes of the impeachment complaint filed against Duterte, which entails an issue on supposed confidential fund misuse, among its 7 articles, 2 other names have surfaced. So bukod nga po dito sa iba, na alam na po natin, so meron pang ibang lumabas. So Pia Piatos Lim at saka Renan Piatos. So ibig sabihin nun mga kababayan, yung mga nabigyan po ng confidential fund ni Sara Duterte na informant, isang pamilyang Piatos. Actually, it doesn't make sense mga kababayan na saan ka nakakita na isang informant, di ba? Pamilya yung informant, isang pamilya yung informant, mga Piatos. Di ba? O bukod nga po kay Mary Grace Piatos, di ba meron pang Pia Piatos, Renan Piatos, at saka yung ngayon yung bago, Xiaomi Piatos. Sige, continue natin. Sabi dito, these names are similar but also somewhat different to Mary Grace Piatos since they only have singular T. So Piatos with 1 T. Itong si pangalan nito, si Pia Piatos at saka si Renan Piatos. Talaga ni Sara, gago talaga to. So ngayon ito, another name that Ortega revealed was Xiaomi 8. Seemingly named after a Xiaomi cellphone model in 2018. O, di ba? Grabe naman ang special treatment ng pamilya Piatos. May Mary Grace Piatos, may Pia Piatos, Lim, may Renan Piatos, ano bang meron sa kanila? At parang qualified silang lahat makatanggap ng confidential fund. Sabi ko nga sa inyo pamilya, confidential fund. So ngayon, sabi ngayon ng mga bobong mga DDS, mga kababayan, actually binabash ngayon si Paulo Ortega ngayon, si congressman, na hindi nyo ba alam ang ibig sabihin ng confidential fund? Mga tanga-tanga ba kayo? Kaya daw po confidential, di raw po pwedeng pakita yung pangalan. Oo nga, kung walang aligasyon, kung walang anomalya, di ba, pwede yung leave it what it is. Di ba? Yun nga lang po, na-flag po kasi ng COA yung confidential fund, kaya ngayon, inuungkat nga po yung mga pangalan na nabigyan nga po ng confidential fund ni Sara. At once po na naungkat na po, di ba, ang confidential fund ng isang leader or isang government officials na may anomalya, so doon na po bubusisiin kung sino po yung mga tao po na to.
At actually, dapat po nakaredy po dito ang OVP kasi po nakalagay po ito sa circular number 2015-01. Oh, ito yung mga hindi alam ng mga bobong mga DDS eh. Hindi porket na confidential fund, eh hindi mo na pwedeng isulat ang totoong pangalan. Kasi po, base po dito sa Joint Circular mga kababayan, kung paano nga po ino-audit ang confidential fund, meron pong liabilities. Ito oh. So, disbursement of CF and IF shall be supported by certification of accountable officer of the CF and IF signed under oath containing the following. Oh, that the certifying officer of or employee is accountable for the disbursement from the cash advance of CF and IF. Diba? So, bago po kasi ito nilabas ng yung pera ng confidential fund, mag-oath muna yung mag-disburse, yung magbibigay sa ahensya. At dapat po, no, ang pinapangako niya dito, di ba, siya po ay magiging accountable sa lahat po ng disbursement ng confidential fund. Pati po mga pangalan, di ba, ng mga nabigyan. Sabi ko nga kanina, kung walang anomalya, leave it what it is. Kung may anomalya po nakita ang COA, may karapatan po ang Kongreso na malaman kung paano ginastos ang confidential fund. At base nga po dito sa nabasa po natin, di ba, accountable po ang certifying officer sa mga disbursement. Ngayon mayroong anomalya sa mga pangalan, mayroon pong accountability dito, yung disbursement officer. Nakuha niyo yung point ko mga kababayan? Oh. Ayun po ang di po naintindihan po ng mga bobong mga DDS. Hindi po agad na sinabi confidential fund is confidential na po talaga lahat. So meron pong accountability po dito kung sino yung mga nabigyan. Talinaw-linaw naman dito. Malinaw ba yung explanation natin? Oh. Sabi pa dito that the expenses were incurred in connection with agencies, intelligence, and or confidential operations and activities with supporting documents attached to the liquidation of for CF and IF. Documentary evidence of payment kept and sealed envelope in the vault in the office of the SDO. So, yan po mga pangalan po na yan, mga kababayan niya, mga Mary Grace Piatos, Milky si Kuya, Kokoy Villamin. Ngayon, may bago yung Xiaomi 8. Nakasealed po yan. Bubuksan lang po yan kapag gusto po ng mga congressman. Meron pong karapatan ng congressman para po busisiin po ito. At merong accountability pong binabanggit dito po sa circular order po na to. Yung sinasabi ko, tanga-tanga kasi itong mga DDS na to, mga walang alam eh. Oh. So ngayon mga kababayan ito. Okay, actually mahaba pa yan eh. So ngayon, base nga po dito sa mga article of impeachment na to, mga streetwise, no? Di ba? Napansin ko bigla ko naalala itong Article 5. Respondent committed other high crimes including the high crime of murder and conspiracy to commit murder. So bukod nga po sa magnanakaw po ng confidential fund si Sara Duterte, mamamatay tao pa pala. Oh. So dapat po kasi mga kababayan po, meron po kasi confidential fund yung DILG sa tingin ko So pwede nyo namang imbestigahan or balikan yung mga ginawa ni Sara Duterte nung siya po ay mayor pa. Pwede yun eh. Especially magkakaroon po ng impeachment trial. Kasi mga kababayan po, no, base po sa research ko nga po kanina, si Sara Duterte po talaga ang nagsimula po ng tokhang. Actually tinatanggi pa nga ni Bato yan. Pero base po sa mga news article po na nakita natin, kay Sara Duterte po talaga nagsimula yung tokhang po na yan. Na tinatanggi po ni Sara. Kasi meron ako nabasa dito eh. Tignan nyo So ito na balita, ito 2015. Ito. Diba? Davao City Cops revive knock and persuade campaign on drug trade suspects. So ang mayor nito mga kababayan si Digong, 2015 diba? Oh, policemen will start knocking on the doors of suspected drug pushers under the revived Oplan Tokhang in the bid to eradicate illegal drug problem. So the-revive lang po ito. Diba? The Oplan Tokhang was the idea of former City Police Director Superintendent Ronald Bato de la Rosa. Ayan eh. So kanino pa simula ang Tokhang? Kay Bato de la Rosa. Oh,
which resulted in the surrender of over 2 dozen drug personalities and subsequent arrest of nearly 500 others in 2013. Sorry, hindi ko pala napakita. Nakalimutan ko na naman pakita. Ito pala yon. Okay. Nagbabasa na naman ng hindi pinapakita. So, ito yan na. At least, you get the point. Napakita ko yung ebidensya ko. So, yan na. Police will start blah, 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 blah. Diba yan? So, you get the point. So, ngayon, mga kababayan, ito. Noong 2015 kasi mga streetwise, no, ang PNP chief po ng Davao City noon, yung hepe doon, si Danao na. Si Danao. Romy Danao ata yun. So ngayon, ang sabi dito po sa balita, ang tokhang daw po ay sinimulan ng former Police Director Bato de la Rosa. So kailan ba na-appoint si Bato de la Rosa? Anong panahon ni Sara? So kailan po nagsimula yung tokhang? 2013. Kay Sara Duterte. Oh, mamamatay tao pa pala to. No? So ngayon, mga babae nito, tinan nyo to ha. Ito yan eh. So, nabalita rin po ito ha, kasi naghalongkat ako ng mga post sa Facebook. So, may nakita ko dito June 20, si Sara Duterte si Sara Duterte pa yung mayor ng Davao nito. So, sabi dito sa post to ng 2013, nung si Sara pa yung mayor, di ba? Sa kasalukuyan, ang mga pulis ay nakatutok sa Oplan Tokhang para sa mga gumagamit ng bawal na gamot. Marami ng bahay ang kinatok at nagsilbihan na tigilan ng pagbebenta at paggamit ng droga. Ang chief of police mismo na si Bato de la Rosa ang kumakatok kasama ang mga squad niya. At pag hindi po sumunod, pinapatay nila. Ay, hindi, sorry. Hindi kasama yon. So, ayun, di ba? So, si Bato de la Rosa po, nagsimula po ng tokhang na appointee po ni Sara. So, ito po pinakamalupit pong ebidensya. Na totoo po na panahon po ni Sara nangyari yung tokhang. Ito, balita ito sa Sunstar Philippines. March 6, 2013. Bata pa si Bato dito. Uhugin pa nito. Oh. Sabi dito, Davao, Buloy Sino wipes his eyes after being awake to the City Police Director Ronald Bato de la Rosa during the Oplan Tokhang. Kanino nagsimula yung tokhang? Kay Sara Duterte, 2013. Hindi pwedeng magsinungaling itong balita po na to kasi naka-archive po ito. Di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tanga-tanga po kasi. Kasi mga babaeng po kasi, ang confidential fund po kasi, ginagamit po yan sa mga masasamang tao. So, dapat po kasi, si Sara Duterte dapat ang paggamitan ng confidential fund kasi po, isa po siya masamang tao na siya po nagpasimuno ng tokhang. Bukod nga doon mga kababayan, ang nakakatawa pa dito, ang dami-dami pangalan na pwedeng gamitin. Ang ginamit pa talaga ni Sara Duterte, Xiaomi 8. So, hindi ko lang alam bakit 8, no? At bakit 8 yung naisip nila. So, baka si Sara Duterte mahilig sa 8 inches. Ewan ko lang, baka nga gano'n, no? Baka si Sara mahilig sa 8 inches. Kaya Xiaomi 8. Ay! Xiaomi! Parang Xiaomi 8, no? Ay, show me your 8! Walang yaka talaga, no? Manyakas ka talaga. Show me 8. Bukod nga dyan, mga babae, na nakakatawa dito, no? Dyan po sa tokang-tokang po na yan. Sabi dito, Sara Duterte denies involvement in Tokhang Death Squad. Tapos pakasinungaling na nga, di ba? Kita nyo, mahilig na nga sa Xiaomi 8, sa 8 inches. Nagsimula na ng tokhang noong 2013. Tapos, ngayon sinungaling pa. Hindi pwede magsinungaling po ang mga balita, ang mga news article, lalo na kung ito pa ay naka-archive na. Di ba? Labo no? So, ngayon mga kababayan, so kayo po dyan sa Team Replay, ano masabi nyo nga po dito sa Xiaomi 8 na paborito ni Sara? Kayo ba, naniniwala ba kayo na mahilig siya sa 8 inches? At kayo rin po ba, agree din po ba kayo na dapat gamitin po itong confidential fund para po imbestigahan si Sara? Actually, alam ko pwede yun Kasi po si Sara Duterte po kasi ay isang national threat na po ng Pilipinas. So pwede po siya paggamitan nito.
Yan lang sa comment lang po sa baba. Binabasa ko pong lahat yan. Nandiyan po sa Team Replay. Siyempre, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalubisan, pa-share na rin po ng video po na to. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush.